Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Hello! Tinapay. Magandang gabi. Kumusta? Magandang gabi. Yay, bro! Namiss ko Yes. yan. Oo. So welcome back po muli sa another episode po ng Usapang Tinapay. Yes. Brother Je. Oo. Napapansin nyo na mga tinapay no last week, no? Di ba? Napansin nyo sa last episode natin, kung napansin nila, di ba iba? May Oo. TV. Yung mga panahon na yun kasi mga kapatid, nag-uulan. Yes. Oo. Nasa ulan. Lakas ulan, pati kidlat. Oo. Oo, so ngayon, ito, magkakasama muli kami. Yung mga kapatid kong pogi talaga. Ano naman? Ano naman? Hindi, syempre, totoo kasi. Oo, kaya nakakawala ako sa gandang lalaki niya. Mga bukas kong katawan, ano? Mga macho. Machong mahilig magsisimba. Macho mahilig. Sabi nga ni Bomar. So, yun nga mga kapatid, dadako kami ngayon sa tinatawag naming Jesus Moment. So, Bo, kamusta? Anong Jesus Moment mo sa nagdaang araw? Ako bro, natutuwa ako kasi yung Jesus moment ko hindi lang siya isang araw. Mm. So sunod-sunod na araw talaga siya. Kasi meron akong tinry na ma-achieve na isang goal, no? Hindi ko na lang babanggitin ko. Mm. Alam ko naman lahat tayo ganun, may mga gusto tayong ma-achieve na goals, no? Nakakatawa kasi pinakita sa akin ni Lord na yung bawat step papunta dun sa goal na yon, sinamahan niya ako tsaka nagpadala siya ng mga makakatulong sa akin. Yun. Totoong present si Lord through the presence ng mga brothers na tumulong sa akin. Kaya nagpapasalamat ako kasi hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng mga brothers na yun kasi gusto ko yung reward nila sa langit. Oo. Amen, amen. Pag alam ko pa, dito siya ngayon. Isa na siya doon. Oo. Alam niya yun. Tsaka yung Oo. isang brother din natin na hindi ko na rin papangalanan kasi sabi nga, mas maganda yung reward mo galing sa langit. Tunay talaga Amen, yan. So amen. yun yung Jesus moment. Nice. Galing. Jesus na Jesus. So, ikaw, Bomar, kamusta? Kamusta yung Jesus moment mo nung nagdaang araw? Ako yun, gaya ni Brother Fernan, may goal din kami mag-asawa na kuha, Yes. na yun. Tapos nakakatuwa kasi sige, yung kotse kasi so, inayos kasi namin yung mga documents niya kasi nga hindi pa kasi sa amin nakapangalan yun. Pero nitong nakarang araw, ang sarap para sa pakiramdam pag nakita mo yung papel na Sa'yo na. andun yung Pangalan mo pangalan. na. Bigla, wow. Galing. Parang first time ko makakita ng documents na ikaw yung may-ari nito. Wow. Nakakatawa. Kaya para sa akin, si Lord talaga tapat siya. Galing. Amen. Galing. Ano na yan? Basta, nagtutuloy-tuloy tayo ng Yun. paglilingkod sa Kanya. Yes, yun ang susi dun. Hindi niya talaga tayo papabayaan. Tama. Congrats bro, congrats. Uy, syempre makita mo yung pangalan mo, no? Oo. Mark Anthony Masikap. Naks. Legit, kumbaga, legit na. Walang walang halong eklab yun. Oo. Ikaw naman, Brother J, ano naman ang Jesus moment mo? Oo, bro. Alam mo ba yung last week na topic natin, tsaka yung gospel, mabuting pastol, di ba? Talagang galing ng Panginoon kasi sumakto siya sa panahon ng eleksyon. Oo nga. Oo, kasi kumbaga pinarealize sa akin ni Lord na kailangan mo talagang pumili ng tama. Tulad ko na isang mabuting pastol mo, ganun din yung magiging mabuting pastol na mamumuno sa Yes. Amen. sa Tama yun. bayan natin, Oo. sa lugar natin, sa city natin. No? So, doon ako siguro talagang napa-realize ni Lord na yung sa pagpili ng boto, sa pagboboto, na iboboto. Ayan, kasi hindi siya yung kumbaga scripted na talagang tinapat yung mabuting pastol na ebanghelyo sa panahon ng Election. election. So talagang si Lord talaga ang Tiyempo, naglaan yun. Na tiyempo talaga ng Panginoon natin na para sa ating lahat. Na sino ba talaga yung magpapastol sa isang bayan, sa bayan din natin. So, yun ba? Yun ang sa akin. Nice. Yes. Okay, so, ang ganda ng mga Jesus moments natin. Talagang blessed na blessed tayo. Galing ni Lord. Kapatid, no? Okay, so ngayon, sisimulan na natin ang ating usapang tinapay. No? So, ngayong linggo ay ika-5 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. So, yung first reading natin ay babasahin ni Brother Fernan. Ang unang pagbasa.
Magbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antikia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun mga kapatid, ang first reading natin is about dun sa mga gawa ng mga apostol. So napansin naman natin kanina, mayroon tayong mga piling karakter na naitinampok dito. Brother J, ano yung mensaheng nakuha mo dito sa first reading natin? Ang mensahe dito bro na talagang nagnilay sa akin, kitang-kita dito yung pagmamahal nung dalawang taong sinabi dito, si Pablo at si Barnabas. No? Kasi ang sabi nga dito, nagbalik sila, pabalik doon sa may Antioquia, para balikan yung mga tao doon na bumaba yung pananampalataya. No? Imagine niyo mga bro, malayo yung pinanggalingan nila eh. Ba't pa sila babalik doon? 'Di ba? Kung mahal kasi nila yung ginagawa nila at napuspos sila ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu Santo, talagang babalikan nila yun eh. Pero kung wala silang Holy Spirit, yung dalawang lalaki na yun, sina Pablo, Bernabe, hindi na sila pwedeng bumalik doon eh. Kasi ba't pa sila babalik doon sa may bayan na kumbaga, tinanggihan sila? Ba't sila babalik doon sa may bayan na yun na pinarusahan sila? Pero hindi nila tinignan hindi nila tinignan kung baka gawin nila sa kanila ulit yung gano'n, yung paghihirap, tanggihan. Pero ang tinignan nila yung tao eh. Kasi dahil napuspos sila ng Banal na Espiritu Santo, binilikan nila yung mga mananampalataya, yung mga hintil na yun. Kasi nakaramdam sila na bumaba yung faith nila. So ba't bumaba yung faith ng mga yon? Kasi nga, grabe yung pighati na naramdaman nila. Grabe yung kahirapan na ginawa sa kanila sa mga taong yun. So ngayon, chineer up nung dalawang yon, sina Pablo, Bernabe. Kumbaga, chineer up nila yung mga taong yun. Kasi kung sa aking pagdinilay mga kapatid, sa buhay kasi din natin, nag-question natin yung sarili natin na sa gitna ng mga pagsubok, ba't tayo nagkakaroon ng ganito? Ganun ang naramdaman ng mga tao. Pero, yun pala yung way na papunta sa langit. Hindi lang masarap na buhay na pwedeng dumaan sa atin. Kailangan mo din dumanas ng kapighatian, ng pag-iyak, ng mga kahirapan. Yun is hindi naman din yung kagustuhan ng Diyos, pero kailangan mo matuto sa pansarili mo. So dahil tong sina Pablo at Barnabas na-experience na nila yung hirap, yung kahirapan, nakita nila yung kung paano maghirap, na wag sumuko sa kahit anong paghihirap, na pagpatuloy nyo lang yun kasi tama yung daan na ginagawa nyo. Amen. Marami lang tutuligsa sa inyo, hihila sa inyo pababa para para talikuran ng Diyos eh. Kaya sinasabi ng dalawa na sige, cheer up lang, kayo sa sa buhay nyo, pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo sa Panginoon. Yun ang nakikita ko sa akin pa. Nice, mga kapatid. Galing. Tama yun. Kasi hindi pwedeng pag nahirapan ka, susuko ka na. Tsaka parang tanda ko, yan yung nagpagpag pa sila ng paa, Tapos bumalik pa sila. Di ba parang ang symbol nun, pag nagpagpag ka ng paa doon sa lugar na inalisan mo, ibig sabihin, ayaw mo nang maalala yung pagpunta mo ron, di ba? Yung kahit na anong influence nila sa'yo, inaalis mo talaga sa katawan mo. Iiwan mo na eh. Ayaw mo na dalhin sa may susunod pang mission mo eh.
Ikaw naman, Brother Mark, ano naman yung message na nakuha mo rito sa first reading natin? Okay, so binanggit ni Brother Jay yung hirap, no? Yung kanilang mga dinanas. At syempre, hindi lang naman hirap yung dinanas nila ron. Nagtagumpay din sila. Oo. Kasi nga, natulungan nila yung mga kapatid nila na manampalataya ulit. Kasi nanghina nga, di ba? Nanghina yung pananampalataya, kaya sila bumalik doon. Kasi mahal na mahal nila yung mga kapatid nila eh. Ayaw nila nung pag nanghina, ay bahala na kayo dyan. Hindi ganon ang mga alagad natin, yung mga apostol natin. Kasi nga, tinuruan tayo ni Lord na mahalin yung mga kapatid mo. Kung sila nanghihina, dapat maging inspirasyon ka nila para sila lumakas ulit. Lumakas sa pananampalataya. Yes. No. At yun ang nakakatuwa sa kina Pablo at saka kay Bernabe. Kasi iniisip nilang yung mga ginawa nila ay hindi sila yung gumawa, kundi si Lord. Oo, No. ina-acknowledge. Ina-acknowledge nila. Hindi sila yung nagawa namin to, na lumakas yung pananampalataya nila dahil sa amin. Hindi sila naging mayabang. Kundi mas pinakita nila na nagawa nila yon kasi dahil kay Lord. Yes. Tama. Kumbaga, parang pinatunayan nila na ay, kung wala si Lord, edi Wala rin kami. wala talagang mangyayari. Parang sa buhay natin, wala naman talaga tayong magagawa kung wala si Lord. Hindi natin kayang tumulong sa ibang tao, hindi natin kayang magmahal, hindi natin kayang magsilbi ng sariling kakayanan lang natin. Yes. Tama. Pwede, siguro, kaya lang hindi siya ganun ka-effective. No, hindi genuine. Hindi ganun ka-genuine, or pwede, pero ang dulo nun, ang nag-glorify mo yung sarili mo. Tsaka hindi magtatagal sigurado yun. Tsaka yabang lang yung Pakitang tao yung ginagawa mo. Kaya importante na sa dapat ginagawa natin, lagi nating ina-acknowledge si Lord na si Lord may gawa nito. Humingi ako ng tulong sa Kanya. Kaya yung mga kapatid ko na to lumakas. Kaya itong mga kapatid ko na to nanampalataya muli. At sa tulong ni Lord, ayun, marami ulit kaming magagawa at maikakalat pa namin tong pananampalatayang to. Amen. Hindi lang sa amin, kundi sa mga taong nakakasama namin, kahit yung mga taong nasa malayo. Tama. Nice. Galing. Oo, nice bro. So, ibig sabihin, kaya ka nagpapakahirap para magtagumpay ka. Diba? Yun. Tinitiis nila yung hirap. Si Pablo at si Bernabe, tsaka yung mga alagad na naiwan doon sa iba't ibang bayan na pinuntahan nila. Nagtitiis sila ng hirap para yung tagumpay na makukuha nila yung pagpunta sa langit. Diba? Galing. Tsaka gusto ko lang idagdag, no? Kasi di ba nasabi dito sa unang pagbasa na may tinalagang matanda na maglalagay sa bawat iglesia. So, ang dating sa akin ito, sa sinabi dito sa unang pagbasa para hindi mawala yung pananampalataya nyo, magtatalaga ng matanda. Ibig sabihin siya yung magiging pari. Na magpapalakas ng loob ng mga mananampalataya. Kasi, syempre, siya yung bibigyan ng responsibility. So, ano yung mga requirements para maging ka? Di ba, ang sabi dito, kailangan mo meron kang panalangin at pag-aayuno. Yan. So, yun talaga yung requirements kailangan. Kaya, yung ginawa nila Pablo at Bernabe, nagtalaga sila. Kasi may mga katulad na sa isang community, kailangan talaga magkaroon ng isang servant o leader. No, syempre pag walang servant or leader sa isang grupong iyan, talagang magkakagulo. Talagang babagsak yung nila, yung kumbaga yung faith nila, yung kanilang sarili. No, so naglagay sina Pablo na parang magtitingin, magpapalakas ng pananampalataya ng mga grupong iyon, lalo sa iglesia na sinasabi or sa simbahan. Tsaka diyan pa lang na parang an example na diyan na tayo dapat marunong rumispeto sa matatanda. Kasi sa panahon ngayon parang napapansin. Parang ang mga kabataan ngayon, actually hindi lang kabataan pati yung ibang matatandang kagaya natin. Parang nawawala yung paggalang nila sa mga elderly, no? Parang sa kanila katatawanan na lang, no? Which is maling-mali, no? Kasi sila yung naglatag ng daan na dinadaanan natin ngayon, kaya sana lang bumalik yung mga Pilipino sa pagiging magalang sa matatanda. Kasi napaka-importante kasi nun. Diyan pa lang, example, sino itinalaga matanda? Matanda, Hindi yung bata. matalino.
di ba hindi naman sinabi dyan eh. Naghanap sila ng matalino, yun yung ginawa nilang, Leader, kumbaga. hindi sila naghanap ng malakas. Oo, Sino nilagay, di ba? matanda. Matanda. Hindi sila naglagay ng kung opisyalis ng isang Oo, ibig lugar. sabihin, ang naging criteria nila kung sino yung pinakamatanda. So yung mga brothers, natapos tayo sa unang pagbasa. So dako na tayo, isa second reading na babasahin ni Brother Mark. Okay, so ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so, ang ganda ng second reading. Yes. Talagang pinapakita doon ni Lord kung gaano niya tayo kamahal. Yes, so, nakaka-inspire yung mababasa. Inspire, no? Okay, so, Brother Fernan, ano yung interpretation mo dito sa binasa ko? Actually, ito talagang aklat ng pahayag, no, yung Revelations. Isa yan sa mga libro na isa sa mga libro sa Bible na marami kang matsyempohan ng mga cluster ng verses na medyo mahirap i-interpret. Kasi mga visions ni John, yung mga pinakita sa kanya ni Jesus Christ, no? Well, ako, yung naging mensahe nito para sa akin. Although ito yung literal na mangyayari sa future, kasi nga, vision to Pero sa akin, kumbaga, yung mga eksena na binanggit dito, ang naging take ko dito, nakaka-inspire kasi sinabi ni Lord dito, no? Ngayon, binago ko na ang lahat ng bagay. Yes. So, kapag kapiling mo yung Panginoon, no? Kapag inilapit mo yung buhay mo kay Yahweh, no? Babaguhin niya lahat sa iyo. At pag binago niya na yon, tatanggalin niya ang lungkot, tatanggalin niya yung hirap, tatanggalin niya yung kamatayan. Paano yun mangyayari? Di ba mortal tayo? Yes. Paano mawawala yung lungkot natin? Paano mawawala hirap? Dito sa lupa, puro ganun di ba? Puro problema. So, paano may experience yung kaharian ng langit? Paano may experience yun? Kung nandito ko pa sa lupa. Di ba sabi, may bababa mula sa langit yung bagong kaharian, di ba? Na kasama na natin ng Diyos. Actually, mga kapatid, na itong future na darating, literal na mangyayari talaga to. Yes. Pero itong panahon natin na habang tayo magkakasama pa rito sa lupa, tayo nabubuhay sa ngayon sa panahon na to, no? Pwede nating ma-experience yan, no? Hindi lang eksaktong ganyan, no? Yes. Kasi syempre, iba talaga yung mismong pag natupad na to Sa ngayon, pwede nating ma-experience yan. Paano? Hanapin natin ang Panginoon. Ilapit natin yung buhay natin sa Kanya. Papahirin niya yung luha natin. Yes. Ibig sabihin, kahit umiyak tayo, kahit malungkot tayo, mababaliwala lang yun. Kasi maiisipin natin agad, hindi, si Lord ang bahala sa akin. Yes. Kasama ko siya, kaya ko to. Tatanggalin niya yung sakit. Kahit tayo may karamdaman, kahit tayo nasa bingit ng kamatayan, maaring hindi niya tayo pagalingin, no? Pero, mawawala yung sakit kasi alam natin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Hindi tayo matatakot. Tatanggalin niya yung hirap kasi kahit anong bagay na ginagawa natin, napapagod ang katawan natin, napapagod yung isip natin. At the end of the day, baliwala lahat yan kasi alam natin, sinamahan tayo ni Lord buong maghapon. Tama. So,
kaya ako na-inspire dito kasi ngayon pa lang pwede na nating Experience. ma-experience in parang natikman natin ng konti, no? Foretaste. Hindi man eksaktong ganun yung maramdaman natin, yung very great glory na mararamdaman natin pag eksaktong nangyari na to. Pero sa ngayon, paunti-unti, matitikman na natin siya. Basta piliin lang natin na ilapit natin yung buhay natin sa Panginoon. Yes. Amen. Oo. Nice. Nice. bro. Oh, tama yun. Importante yun, no? Na ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. So, Brother Je, ikaw, ano naman yung reflection mo dito sa ikalawang pagbasa natin? So sa akin naman, nakita ko dito sa pahayag na to na nagkaroon si Jesus ng covenant sa atin. Kasi ang panong hinalimbawa dito, hinalimbawa siya sa isang ikakasal na nakaputi, malinis na kasuotan. No? 'Di ba? Ang pinaka malinis at formal na kasuotan ay yung damit pangkasal. Oo, puti Kasi lahat. puting-puti, magara, magarbo, no. Hinalimbawa ito sa isang pag-aasawa na punong-puno ng pagmamahal, na ikay ay malinis na. 'Di ba pag ikay kakasal, no, tayo mga brothers, kung kinasal tayo sa mga asawa natin, ang saya natin. Oo. Makakasama na natin yung asawa Naiyak-iyak natin. pa. Oo. Makakasama na natin yung asawa natin forever. Forever. So, dito, hinalimbawa ni Jesus yun, na pagkakasal kasi makakasama na natin si Jesus habang buhay. Yes. No? So, paano? Sa Holy Spirit. Yan. Yan. Kasi binabasa atin yung Holy Spirit na kahit saan ka magpunta, kasama natin kasi mahal natin ng Diyos. Amen. Oo, kasi kung wala tayong Holy Spirit, no, hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Kasi walang Holy Spirit, pero pag tinanggap mo, sumaiyo ang Holy Spirit. Mahal mo na lahat. Oo, bo, I love you, bo, I love you. Love you Oo, too. kaya ganun ang halimbawa ni Jesus sa para siya ikakasal kasi nagagalak siya kasi magkakaroon na kami ng covenant ni Lord. Yes. Kasama ko na siya kasi mahal namin ng isa't isa. Oo. Palalimin ko po. No, sabi dito, bagong langit, bagong lupa. Alam naman natin pag tinanggap natin yung banal na Espiritu Santo, ano ang gawain niyan? Pagbabago at pagpapanibago. Change at renewal. Pag tinanggap mo yan, hindi pwede bro na hindi kayo magbago. Yes. Ang lumang pagkatao mo, papalitan niya ng bagong pagkatao. Yes. Ayon sa pagkatao ng Panginoong Hesus. Taglay ang diwa, isip at kalooban niya. No? Lahat babaguhin niya kasi tinanggap mo si Jesus Tinanggap mo pa yung Holy Spirit. No? Kaya nung pinako sa krus si Kristo, kitang-kita yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Oo. No? Sino ba naman mag-aako ng kasalanan na talagang buong mundo aakuin mo, buong sanlibutan? No? Yun ang pagmamahal na tinatawag na unconditional love. Yes. No, walang kapalit. No, para maisalba tayo sa kasalanan natin. Kaya ngayon, napalitan na to ng bagong langit, bagong lupa. So tayo ngayon, kailangan din natin magbago. May bagong ikaw, may bagong tayo. Amen. Amen. Ang lalim nga nun, bro. Amen. Talagang pinalalim niya, bro. Oo, tama yun. Kasi talagang pag nandiyan si Lord, hindi pwedeng hindi ka magbabago. Oo. Kung yung dati mong ugali, ganito, imposibleng pagkasama mo si Lord, ay hindi maapektuhan yun. Naalala ko yung sinasabi lagi ni Tito Cesar sa kanyang talk for, no? Papalitan niya yung puso mong bato. No? Oo, Pusong no? mamon. Yung mga puso nating bato, Matitigas. papalitan ni Lord yan ng pusong nagmamahal. Tama. Gaano kasarap yun? Na magbago yung outlook mo sa buhay. Yes. Kasi nga, sinasabi dito na ang Diyos ay ang Diyos ng pagbabago. Yan. Kaya kahit ano pang sitwasyon mo ngayon, kahit gaano pa kasama, Oo. nung tingin mo, yung ugali mo, gaano katigas yung puso mo, gaano kahirap yung buhay mo, si Lord kayang-kayang baguhin yan. Yes. Kasi nga, siya ay Diyos ng pagbabago. Yes. Ganun siya ka-powerful. Oo. Yung minsan iniisip mo, wala, forever na akong malungkot. Oo. Forever na akong ganito na lang siguro ako lagi na lang siguro akong galit. Lagi na lang akong bad trip. Subukan mong papasukin si Lord sa puso mo. Tama. Ma-experience mo yung gaan, yung sarap, yung ginhawa ng buhay na never mo pang ma-experience. Oo. Actually, marami kasi talagang marami tayong kapatid na ang nagiging pananaw nila sa buhay kaya natatakot. Hindi naman siguro natatakot, kundi parang ayaw nilang subukan na bumalik sa Panginoon kasi
feeling nila hindi na sila worthy. Parang feeling nila, no, wala na, hindi na ako magbabago eh. Ganito na ako eh. Kasi pamatay lang tayo. Hindi, ganito na ako eh. Wala nang pag-asa. Oo, Ito kung hindi nyo ako tanggap na ganito ako, kanya-kanya tayo. Yan yung kabaligtaran ng tinuturo ni Jesus. Oo. Lahat pwede mong mahalin. Lahat pwedeng magbago. Kasi nga, si Lord, Diyos ng pagmamahal at Diyos ng pagbabago. Yes. Walang imposible sa Kanya. Kaya kung meron tayong mga kapatid dyan na ang pakiramdam nyo na parang nahihiya kayong lumapit kay Lord, huwag kayo mahiya. Kasi tayo yung dahilan, tayong makasalanan. Tayo yung dahilan kaya siya nandito eh. Oo. Ba't hindi natin siya i-welcome, di ba? Hinihintay lang tayo ni Lord. Lagi siyang nandyan. Hinihintay lang tayo. Nasa tabi mo lang siya, hindi Kahit mo lang saan. napapansin. Oo. Oh, tsaka sa iba, ang iba yung definition ng love nila eh, no. Pero para sa akin, boy, God is love. Love is God. Oo. Oo, ang Diyos ang mapagmahal at mapagmahal ang Diyos. Oo. Yung dapat tandaan natin. Oo. Kasi marami definition ng love is like F4 mga panahon natin. Oo, or love is ganyan. Oo. Pero 'di ba? Ang love talaga yung Panginoon. Nahalata tuloy edad natin, bro. F4 Ba, hindi kilala ng iba yun? baka mga anbang mga panahon na ngayon. F4 ba manan? Yan, so galing. Nice, bro. Nice. Galing. Nice. So ngayon naman, dahil natapos na nating basahin yung first and second reading, basahin naman natin ang ating mabuting balita na babasahin ni Brother Jack. Okay, bro. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhatiin sa anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri namin, Panginoong Panginoong Jesucristo. Nice. So yun mga brothers, sobrang ikli lang nung gospel natin. Pero 'di ba kitang-kita agad natin yung parang meaning. Oo. Malaman siya, malaman. Malaman. Pero kitang-kita natin yung ibig sabihin ni Jesus dito. Para sa Brother Mark, ano yung pagkaka-interpret or dating sa iyo ng gospel natin? Okay, bro. So, yung binasa kasi natin, ito yung malapit ng malapit ng ipako sa krus si Jesus Christ. Kaya nagbibili na siya eh. Kumbaga konting panahon na lang daw na makakasama ni Jesus Christ yung mga apostol. Yung konting panahon na yon, ikaw bro, kung kasama mo si Jesus Christ at sinabihan kang konting panahon yun na lang ako makakasama, syempre, ikaw ibubuhos mo yung yung pagmamahal mo sa kanya, di ba? Yes. Bubuhos mo yung pagmamahal mo sa kanya. Ngayon, yung pagmamahal na yun, in-emphasize maigi ni Jesus Christ na sabi niya, kayong mga alagad ko, magmahalan kayo bilang bagong utos. Yes. Biglang aking bagong utos. Yes. Actually, yung pagmamahal naman hindi naman bago yan eh. Naging bago lang siya kasi si Jesus Christ yung nagsabi, si Jesus Christ, huwaran siya ng pagmamahal. Oo. No? Kumbaga, siya yung pinakita niya kung paano magmahal. At pinakita niya na siya mismo yung pagmamahal. Kaya kailangan itong mga alagad na to magmahalan din. Yes. Hindi pwedeng alagad ko kayo, pero kayo ay hindi magkasundo. Yes. Kasi ang gusto niyang ipakita na pag kayo nakitang nagmamahalan ng ibang tao, ng ibang mga kapatid natin, malalaman nila na kayo'y alagad ko. Oo. Napaka-importante nun. Malalaman nila na kayo'y alagad ko. Kasi pag nalaman nilang kayo'y alagad ko, susundin kayo ng mga yan. Susundin kayo ng mga yan. Kasi nga, gaya ng pagsunod nyo sa akin, ganun din ang mangyayari sa kanila. Yes. Ganun ka-importante na
dapat alam nyo yung pagmamahal lang yun. Hindi pwedeng pagmamahal na 50% lang, Kalahati. kalahati lang. Yung may reservation kang pagmamahal. Oo. Kasi ayoko, baka masaktan ako eh. Yung pagmamahal na yun, dapat ibigay mo ng sagad. Buo. Buo. Hindi 50%. Hindi 50%. Buong-buong pagmamahal, lubos-lubos na pagmamahal, para maramdaman ng mga kapatid mo na yun, yung pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan mo. Yun. Amen. Yun sa akin mga kapatid. Oo, no? Galing, galing, galing. Tama, no? Kasi kung magmahal ka nga naman ng kalahati lang na hindi buo, parang ano naman din yun. parang Pagmama yung lang reservation. yun. Pagmama. Oo, pagmama. Hindi siya mahal talaga. May kalahati, no? Ayun, so ano naman tayo, Brother Fernan, para sa iyo po. Ano yung dating din or interpretation ng gospel para sa iyo? Ako naman bro, yung nag-stick sa akin dito, yung nakita ko message. No? So nabanggit nga kanina ni Bro Mark yung bagong utos. No? Ba't utos? Bagong utos. Di ba pagmamahal yan? Siyempre, lahat ng lahat ng tao, lalo na pag nanonood ka ng pelikula, pag nanonood ka ng mga ibang podcast about sa pag-ibig, Yes. pag nanonood ka ng mga teleserye, no? Pag dinidescribe nila yung pagmamahal, palaging sinasabi nila yan, nararamdaman mo. Yes. Di ba? Tama. Kusa mong nararamdaman yan. Kailangan maramdaman ko. No? Si Jesus, iniutos niya. Mahalin mo, no? Yes. So, ikaw ngayon, lalo na kung first time mo lang maririnig to, no? Paano ko mamahalin yan? Ano yung bigla na lang, Ay, mahal ko yan. biglang mahal ko na lang yan. Oo. Di ba? Love you agad, no? Oo. Pag ikaw ba may nililigawan, pwede mo sabihin, ay, mahal ko na to, liligawan ko to. Di ba, hindi naman ganun, unti-unti mo nararamdaman yan. No? Pero yung sinasabi dito ni Jesus, no, na pagmamahal, ipinapaliwanag niya lang na ang pagmamahal ay desisyon. Isa yung bagay na kailangan gawin mo. Hindi po pwedeng yung pagmamahal na kusa mo lang mararamdaman. Kasi alam ni Lord, hindi mo mamahalin lahat ng tao. Hindi mo mamahalin lahat ng kapwa mo. Halimbawa, Yes. may kapitbahay ka, no? Araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Kung magpatugtog, babasagin na yung salamin ng bahay nyo. Nayanig na ba Lahat kayo, ng kalawang ng yero mo, nalaglag na lahat. Di ba? Gundong. Puyat ka, gusto mong matulog, pero siya, wala siyang pakialam. Oo. Lord, paano ko ito mamahalin? Oo. Di ba? Meron kang kapitbahay. Ang target yata sa buhay, chismis na yung buong pagkatao mo sa lahat ng tao. Gawang ka ng kwento, Lord, paano ko ito mamahalin? Oo. Kaya iniutos niya yan. Kasi nga, alam niya tayo, hindi natin mamahalin lahat ng kapwa natin. So, paano natin gagawin yun? Kagaya nung ginawa ni Jesus. Di ba ang example niya, kung paano ko kayo minahal? Ano mang ginawa ni Jesus? Inialay niya yung buhay niya para sa atin. Yun yung pagmamahal na gusto niyang gawin natin sa kapwa natin. So, paano natin gagawin yun? Hindi ko nga mahal yan. Ang ibig sabihin dun, gumawa ka ng paraan para yung kaluluwa ng kapwa mo, mailigtas mo. Kasi kaya siya nag-alay ng buhay para iligtas yung kaluluwa natin, di ba? So ikaw, mag-decide ka para maipakita mo yung pagmamahal mo sa kapatid mo, sa lahat ng tao. Gumawa ka ng paraan, go out of your way, mag-effort ka. Gumawa ka ng mga bagay para yung kapatid mo, mailigtas mo. Amen. Hindi emotionally nararamdaman mong mahal siya. Yes. Yung pagmamahal na ibinibigay mo, yung pagmamahal na gumagalaw, yung pagmamahal na may silbi, 'di ba? Yung pagmamahal na kagaya ng ibinigay ni Jesus Christ sa ating makasalanan para iligtas tayo sa kamatayan. Ganon yung gagawin natin sa kapitbahay nating malakas magpatugtog. Ba't adan pa yung tugtog, no? Oo. Ba't adan. Oo, di ba? Mga ganon. Ganon yung pagmamahal na ibibigay natin sa kapitbahay nating chismosa. Hindi physical, no? Hindi physical love. Hindi yung pag-ibig na emotional love, kundi pag-ibig na gumagalaw, pag-ibig na nagliligtas, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Amen. Yun. Nice. Ang galing. Nice. Okay, no? Kasi pag yung ordinaryong pag-ibig, wala eh. No? Kumbaga parang
mahal kita pero walang gawa, Oo. walang kahit anong pagbabago sa taong yun, dapat yung pagmamahal na maibigay mo sa kanila, mabago yung buhay nila. Mabago patungo kay Lord. At saka ano yan, pag nag-decide ka nga na, halimbawa, bro Mike, pag sa sarili mo ha, pinagdesisyonan mo na, mamahalin ko tong taon to. Mm. Unti-unti, mararamdaman mo na yun. Yes. Kasi nga nag-decide ka na eh, Mm. na mamahalin ko to. It's a decision. Kapag ikaw nakapag-invest ka na sa kapwa mo, kapag nakapag-invest ka na ng oras, ng talent, Mm. ng resources sa kapwa mo, mararamdaman mo na mahalaga siya sa'yo. Mamahalin mo na yan ng tunay. Amen. Pero syempre sa umpisa, wala ka pang nararamdaman. Kaya kailangan mag-decide ka na mamahalin ko tong taon to. Kasi nga, tayo naman, minahal ni Jesus ng ganito tayo eh. Yes. Eh ba't siya, hindi mo siya kayang mahalin ng ganun siya? Diba? Amen. Oo. Nice. Tama. Nice. Galing. Galing. So, ayun naman, no? Mm. Ikaw naman, Brother J, Oo. ano naman yung message na nakuha mo rito sa ano natin? Kasi dito no, title pa lang, bagong utos. So kung kung bagong utos to, may lumang utos. No, alam naman natin yung lumang utos, no? Yung 10 utos ng Diyos, yung 10 commandments, no? Pero ang galing lang ni Jesus, yung 7 doon, parang kinompress niya eh. Kasi yung 3 doon, yun yung utos ng Diyos para sa Diyos Ama, para sa Kanya. Ano yung 3 utos na yun para sa Diyos Ama? Love God above all. Don't make idols. Tapos yung last, make Sunday a Sabbath day. Pero yung 7 na yun, yung galangin mo yung mga magulang, wag magnanakaw, wag papatay, the rest pa. Kinompress niya sa isa na love one another. Magmahalan kayo. Siyempre, yung 7 yun, pag yung nanaig, yung pagmamahalan mo sa kapwa mo, hindi ka napapatay. Gagalangin mo magulang mo, hindi ka mangangalunya, makikinig. Lahat papasok doon. No, so kaya ito ginawa siyang bagong utos. At isa sa mga dating para sa akin ito mga bro, nasabi niya dito na hindi kayo magiging alagad ko kung hindi niyo susundin tong utos na to. So dito pinapakita ni Jesus yung discipleship na kailangan natin gawin din to. Kasi nakita at alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. So isang tagumpay na si Kristo ay namatay sa krus at doon pinakita ni Kristo ang pagmamahal niya sa tao. Kaya gusto din sabihin ni Kristo sa mga tao niya, actually itong kwentong ito sa isa tong hapunan na sinasabi to ni Jesus sa mga kanyang alagad, itong gawin nyo, magmahalan kayo, huwag kayong magmata, ipagpatuloy nyo kung ano yung ginawa natin habang kasama nyo ko, di ba? Kung ano man gawin sa inyo, masaktan kayo, kung ano man yun, ano sa inyo, masasakit, mahalin nyo pa rin. Miski kaaway nyo pa yan. No? Miski pangit yan, mahalin mo pa din yan. Miski hindi ka maganda ugali yan, mahalin mo pa din yan. Miski pangit yan. Miski pangit yan. Kumbaga, wag kang magkaroon ng discrimination sa pagmamahal. Amen. Kasi si Kristo hindi nag-discriminate yan ng ano eh. No, hindi siya namili. Hindi siya namili. Yung mga pumatay sa kanya, hindi siya nagalit. No. Actually pinagdasal niya pa nga yung mga yung mga taong pumatay sa kanya, mga nagparusa sa kanya, ang pinagdinasal niya sa Diyos, Ama, patawarin niyo pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No, hindi siya nagalit yung talagang tinignan na masama. Grabe ka, sinaktan mo ako, yung nakabitin si Kristo. Grabe ka naman, sinaksak mo pa ako sa giliran, nakasabit na nga ako. Diba? Hindi siya nagreklamo. No, pero pinakita pa rin ni Kristo yung pagmamahal niya sa lahat. No, miski tuligsain ka ng mga tuligsa. No. Kaya mga kapatid, no, mga brothers, na maganda ipalaganap natin yung pagmamahal. Kasi once na pinalaganap natin yung pagmamahal, magbabago ang ikot ng mundo. Mawawala ang giyera, mawawala yung alitan, mawawala yung diskriminasyon kung anong sekta ka, sektor ka. Kasi pinapakita natin yung pagmamahal natin kasi ituturo sa atin ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa. Love one another. Ayun do. Nice. Nice. Importante yun eh. Kasi yung pagmamahal na yun, dapat hindi yung nahahaluan ng... Minsan kasi nagmamahal tayo pero may sama tayo ng loob. Kailangan yung pagmamahal na yun nga, pure. Yes. No? 100% buong buo, sobra-sobra, lubos-lubos, umaapaw. Talisay. Para sa mga kapatid mo. Ulitin ko lang, no? Ang sinabi ni Brother J,
love one another, ha? Mga ibang pilosopo dyan, hindi make love Oo. with one another, ha? Oo. Love one another, hindi make love with one another. Baka may Oo. mga pilosopong makarinig. Oo, tsaka baka mali Sabi, ang... oy, ano daw, love one another daw. Oo. Tsaka linawin ko lang, ha? Love one another. Kasi baka magkabaliktad eh. Love another one. Love another one ang pagkarinig nyo, ha? Love one another, hindi love Oo. another one. Baka mamaya, Love one another. Ma-misquote pa, no? Okay. Sabi ni Brother J, love another one Oo, daw. hindi. Love one another. Nice. Nice. Good job, mga kapatid. Amen. Nice. So yun mga kapatid, ang ganda ng mga nabasa Yes, natin. yes. Sobrang maiksi lang yung readings ngayon, no? Pero talagang siksik ng May laman talaga. ng mga mensahe. Sa totoo lang, ano eh, parang ang hirap itigil nung usapan, no? Parang Masarap pang ang dami pang gustong Oo, sabihin. meron pa, no? Oo, ang dami pa. Oh, pero ngayon naman, na nabasa na natin yung tatlong readings na binasa natin kanina. Mm-mm. Brother J, Oo. ano naman yung nakita mong connection ng tatlo? Oo, bro, no? Kasi pag ano, bro, pag sabi ko nga kanina, pag tinanggap natin yung Holy Spirit, maraming magbabago sa'yo. Marami kang tatalikuran, marami kang iiwan, kasi meron ka ng bagong ikaw or bagong pagkatao. Katulad na lang ginawa nila Pablo at Bernabe, no, ni Barnabas. No, alam naman natin ang kwento ni Pablo, dating Saul siya, against siya sa mga ginagawa ng mga apostol nila Kristo. Pero dahil ang nagpabago sa kanya yung Espiritu Santo, no, tinuloy niya yung gawain ni Kristo sa pangangaral, pagtuturo, no. Yung ginawa nila Pablo, Bernabe, binalikan pa nila yung mga tinuruan nila. Kumbaga, naramdaman nila or dahil sa pagmamahal nila sa ginagawa nila, binalikan nila yung mga hintil sa lugar na yun, miski malayo pa silang nanggaling, may issue sila sa bayang yun, tinulugsa sila, pinahirapan sila, tinanggihan sila. Pero hindi nila inisip yun eh. Ang inisip nila, yung babalikan nila. Na pangaral ulit, i-cheer up yung mga bumaba yung pananampalataya, no. Dahil mahal nilang ginagawa nila, ganun din pinapakita nila doon sa mga taong yun, na dahil mahal kami ni Kristo at binibigay din namin sa inyo yung kautusan na sinasabi ni Kristo, mahal namin kayo. Kasi yun ang gusto talaga ni Kristo eh, yung magmahalan kayo. No? So itaas yung pananampalataya at naglagay pa sila ng mamumuno doon sa isang iglesia or sa isang simbahan, parokya, no. Parang sa sinasabi sa second reading na magkakaroon ka ng bagong pagkatao once na tinanggap mo ngayong Holy Spirit. Once na magkaroon ka ng bagong pagkatao, ito ay naaayon sa pagkatao din ni Jesus, no? Kasi tinanggap mo yung Holy Spirit, yung bagong ikaw, yun na yung gagawin mo. Hindi mo na babalikan yung luma or yung kung ano man yung dating ikaw. Kasi ito na yung bago mong buhay na magsisilbi sa Diyos. No, binago kasi ng Panginoon eh. Gagawin mo tong pagbabago ito sa magandang magandang paraan na. Hindi mo na babalikan yung pangit or kahit mga anong lumang pagkatao mo, no. Kasi magkakaroon ka na ng covenant. Makikipagtipan ka kay Kristo eh, no. Kaya inalimbawa ni Kristo yung sa isang babaeng nakaputi na ikakasal, no, na puspos ng pagmamahal. So makikipagtipan ka kay Kristo kasi nga binago ka at naramdaman mo yung pagmamahal mo sa kanya, naramdaman mo yung pagmamahal mo din sa iba. Ano? So ganun din sa gospel, yung gustong ipalaganap ni Kristo na magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo, no. Kahit sino man 'yan, kung ano man yung mangyari sa iyo, na kahit anong hirap na danasin mo, mahalin mo pa rin kung ano yung nangyayari sa iyo. Kasi hindi mahirap nga naman, hindi madali ang pagpasok sa langit eh. Ano? Lahat ng mga kahirapan, mahalin mo din 'yan. Lahat ng mga pagdudusa, mahalin mo rin kasi ang Diyos may plano sa iyo. Tama ang pagtahak mo papuntang kalangitan o sa kaharian ng Diyos. No, kung mahal mo yung sinasapuso mo yung paghihirap mo sa pagsisilbi mo sa Diyos, no, tama ang ginagawa mo. Nasa tamang landas ka, no, nasa tamang pagsunod ka kasi sinusunod mo yung utos ng Diyos eh, yung bagong utos na pagmamahal eh, miski mahirap na yung dumadaan sa iyo sa pangyayari sa buhay mo, tinatanggap mo, minamahal mo pa din yung nangyayari sa iyo. Okay 'yun. At papunta ka na sa kaharian ng Diyos. Amen. Yun Nice. Galing. Nakaka-inspire naman yung Amen. sinabi ni bro. Papunta sa kaharian ng Diyos. Amen, amen. O ikaw naman, bro Mark.
Ano naman yung connection nung nakita mo sa mga binasa natin? Oo. Kung mapapansin niyo yung mga binasa natin, magkakadugtong yan eh. No? Oo. So, sa mabuting balita, sinabi ni Lord, magmahalan kayo. Oo. At sa pagmamahalang yun, malalaman ng iba na kayo yung mga alagad ko. Yes. At ginawa yun sa first reading ni Pedro at saka ni Barnabas. Anong ginawa nila? Minahal nila yung mga kapatid nila. Yung mga kapatid nilang nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot, napapalayo sa Panginoon. Pinaramdam nila yung pagmamahal na yun. Oo. Yung pagmamahal na yun muli yung nag-angat sa kanila, nag-inspire sa kanila, nag-motivate sa Ginawa kanila. ni Pablo at ni Bernabe. Na ginawa ni na Pablo at Bernabe. Kasi nga, yun yung sabi ni Lord, magmahalang kayo. Si na Pablo at si na Bernabe, sino ba yung mga kapatid niyan? Yung mga pinuntahan niya. Tama. Oo. Yung mga lugar na dati ni-reject sila, dati tinanggihan sila, Oo, pinahirapan, talagang ayaw silang tanggapin, no? Yes. Yung mga tumuligsa talaga, yung mga makakapangyarihan. Pero anong ginawa nila? Hindi. Dahil mahal namin kayo, babalik kami. Hindi pwedeng hindi nyo mararamdaman muli Tama. yung pagmamahal ni Lord. Yan. So, na kahit mahirapan sila, kahit nga may mga tumuligsa, may mga nagre-reject, hindi sila umurong. Tinuloy pa rin nila. Yes. At ipinahayag pa nga nila na itong lahat ng to, nagagawa namin to dahil kay Lord. Yun. Yes. Oo. Yun ang pinaka-importante. Mm-hmm. At sa second reading, nandun yung promise. Nandun yung promise na bagong simula. Yung pagbabago. No? Na may experience ng mga alagad, ng lahat ng mga nagmamahal kay Jesus Christ, lahat ng nananampalataya, na bagong buhay. Kung saan, may experience sila na wala nang lungkot, wala nang kapighatian, wala nang luha, wala nang hirap, Yes. wala nang away, wala nang kahit anong negative. Puro pagmamahalan, puro pagkakasunduan kasama si Jesus Christ. Which is napakagandang nun para sa atin. Mga halimbawa yun na may experience natin sa future pag tayo, tinuloy-tuloy natin yung pagmamahal kay Lord despite the challenges, despite the sadness, yung mga kahirapan. Oo. Kasi sobrang, yun nga yung sinasabi nating mas mabless, mas mabiyaya Oo. pag nalampasan mo. Kasi nga, nalampasan mo siya Hirap na hirap ka pero tinuloy mo pa din. Kasi nga, mahal mo yung mga Panginoon, mahal mo yung si Lord, at mahal mo yung mga kapatid mo. Tama. Amen. Yun yung sabi. Ayun, nice. bro. Galing. Okay. Tama yung sinasabi nga ni Brother Mark, no? Miski mahirap, huwag ka pa rin matakot. Basta mahalin mo yung ginagawa mo, miski mahirap yan. Wala namang madali Walang madali, lahat ka sa simula mahirapan. Pero di magtagal, kahit papaano, gumagaan at minamahal mo yung ginagawa mo. Katulad ng ginawa nung dalawa, ni Pablo at Bernabe. Sa una, syempre, tinitiis nila yung sakit Oo. Lahat ng kahihiyan. Pero dahil dahil mahal nilang ginagawa nila, go lang tayo. Alam natin na tamang ginagawa natin, tamang daan ang nilalakad natin, pupuntahan natin. Tsaka na-experience natin yan no? Kasi mahirap mag-serve. Sobra. Magsasakripisyo ka ng oras mo, may pupuntahan kang mga lugar, Tama magagastusan ka, no? Lahat ng bagay. Pero yung pag-serve mo yun, di mo rin maintindihan, Maraming nawawala sa'yo, pero yung sayang na ramdaman mo, wala ka talagang maikukumpara. No? Kasi, ganoon siguro yung pagmamahal ni Lord. Na pag may mga inalis siya sa'yo, may ipapalit siya sa'yo mas maayos, mas maganda, at mas ipaparamdam niya sa'yo na Panginoon siya. Amen. At mahal na mahal ka niya. Amen. Okay, so, ayun, nakapag-connection na kami ni Brother J. So, ikaw naman bro. Okay bro. Ikaw naman. Ako naman bro, ang nakita kong connection, no, syempre, kagaya din ng malinaw na lumalabas dito about sa pagmamahal. Love. So, ang connection na nakita ko, pinapaalala sa atin, iniuutos sa atin, piliin nating magmahal. Kahit na mahirap. Kasi alam naman niya, kagaya nga kanina, nasabi ko,
hindi mo mararamdaman na mahal mo yung kapwa mo. Mm. Imposibleng mangyari yon. At that moment, mahal mo agad, hindi. Yung example ni Pablo tsaka ni Bernabe, pinili nilang gawin yung kahit alam nilang mahihirapan sila. Kung saan lugar sila nagpunta, pwede naman nilang hindi puntahan yun eh. Oo nga. Tinanggihan na nga sila nun, di ba? Pero pinili nilang magmahal. For sure, masama loob nila. Kasi si Lord yung dala-dala nila, tinanggihan sila eh. Oo. Sasama loob niyan. Tao lang naman yan eh. Pero nung ginawa nila, pinili pa rin nilang magmahal. Kasi utos yun ni Jesus. So tayo, ang trademark ng Kristiyano, di ba? Nagmamahalan. Di ba? Para makilala na tayo alagad ni Kristo, kailangan nagmamahalan. Yes. Piliin nating magmahal. O bakit natin gagawin yun? Bukod sa inutos ni Jesus. Bakit? Para makapunta tayo sa langit. Tama. Kasi nga doon sa Revelation, sa pahayag, no, ipinakita niya kung ano yung mangyayari. Makakapiling natin ng Panginoon. Wala nang hirap, walang lungkot, walang sakit, walang kamatayan. Oo. Lahat ng hirap mo, lahat ng efforts mo para mahalin yung kapwa mo, huwag kayong mag-alala, hindi yan nababaliwala. Kahit hindi nila nire-reciprocate yan, kahit na yung brother na pinaglalaanan mo ng oras, yung sister mo na pinaglalaanan ng oras, feeling mo hindi kanya na-appreciate, dapat matuwa ka pa. Kasi si Lord yung magsusukli sa'yo nun. Yes. Amen. Mas masarap yun. Wag mo nang, sa totoo lang wag mo nang asamin Na may ibalik siya. na magbalik siya sa'yo. Oo. Kasi ang sarap pag si Lord yung magbabalik. Walang kapantay yun. Mas grabe yun. Wala yung kayang ibalik sa'yo. Halimbawa, nag-effort ako kay Brother Mike. Nag-effort ako kay Brother J. Sana wag na nila akong gantihan. Kasi gusto ko si Lord yung gaganti. Mag-reward. Amen. Wala silang kayang gawin. Wala sila sa kalingkingan ng Talaga, kayang gawin Panginoon. ng Panginoon para sa akin. Amen. Kaya, kung yung kapitbahay mo na minamahal mo, na pinagdesisyonan mo, feeling mo hindi kanya na-appreciate, Oo. feeling mo hindi siya nagbabago, magaspang pa rin yung ugali niya sa'yo, matuwa ka. Kasi ikaw, gumagawa ka eh. Si Lord ang gaganti. Amen. Yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi mo man dito sa lupa matikman yun. Sa langit, sinisigurado ko sa inyo. Oo, mga kapatid, doon yung tapat ginhawa. ang Panginoon. Sobrang mapagmahal. Lahat kaya niyang gawin. Hindi mo pa nai-imagine. No? Paulit-ulit itong nababanggit. Hindi mo pa nai-imagine kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo. Kaya matuwa ka kung nahihirapan ka dahil sinunod mo si Lord. Amen. Pinili mong magmahal, matuwa ka. Kasi kaya niya yan inutos. Tatak ng Kristiyano yan. Kung totoo na sinasabi mo na naniniwala ka kay Jesus, kung tinatawag mong sarili mong Kristiyano ka, Yes. magmahal ka. Kahit anong klaseng tao pa yan. Mm-hmm. Pero wag mong kukonsintihin ha. Ibang usapan yun. Mm-hmm. Hindi porket mahal mo, sasang-ayunan mo na lang lahat ng pananaw niya. Kasi yung iba, kaya lumala ito ha. Kaya mabanggit ko lang, no? Sige. Kaya lumala yung LGBTQ eh. Kaya lumala. Kaya ang akala nila nasisikil yung kanilang kalayaan kasi ang ginagawa ng mga tao, Kinukonsinte. hindi acceptance, tolerance ang ginagawa nila. Hindi natin tinotolerate yung maling pananaw. No? Tinatanggap natin sila. We accept them. Bilang ganyan sila. Ganyan sila eh. Pero hindi natin pwedeng itolerate yung maling ginagawa. Hindi mali na sila ay bakla. Hindi mali na sila ay tomboy o kung ano paman. Hindi yun mali. Kasi lahat ng tao may kahinaan. Ang mali, kapag sinabi natin na okay lang yan, hindi mo naman kasalanan maging ganyan eh. Yung kasalanan po, kasalanan yun. Diba? Hindi mo pwedeng itolerate. Ang tunay na nagmamahal, ililigtas mo yung kaluluwa ng kapatid mo. Paano maliligtas yung kaluluwa nun kung sinasabi mo sa kanyang okay lang yan? Diba? Kung hinahayaan mo lang siya.
hindi mo siya aawayin. No? Mm. Sasabihin mo lang sa kanya, kapatid, alam mo naman siguro na mali ang ginagawa mo. Kung totoong naniniwala kay Kristo, sundin mo yung utos niya about sa bagay na yan. Yes. Diba? Amen. Kaya, sa una, awkward yan. Kapag si Lord na yung isinishare mo, yung pagmamahal ni Lord, awkward yan. Mm. Pero pag lagi mo yung ginagawa, magiging natural na lang sa iyo yan. Sasanay ka din. No? Kaya wag kayong panghinaan ng loob. Kung iisipin niyo na baka pagtawanan kayo, sabi ko nga sa inyo, matuwa kayo, magala kayo. Lahat ng kahihiyang dinadanas mo, lahat ng pagod na dinadanas mo, si Lord magbabalik sa iyo lahat yan. Kaya piliin mong magmahal. Amen. Oo, nice bro. Lupit. So, tsaka sobrang simple lang naman ng bagong utos ng Diyos eh. Magmahalan eh. Hindi naman yung mag-away kayo eh. Mas mahirap yun. Mas mahirap yung mag-away kayong lahat imbis na magmahalan kayo. Sobrang simple lang, no. Gagawin mo na lang yung magmahal ka ng kapwa mo eh. 'Di ba? In return may matinding reward ka kay Lord kasi sinunod mo eh. Parang sa magulang bro, for example, sa anak mo sa bahay, no. May utos ka sa iyong bahay, anak, maglinis ka ng bahay. Ay, ginawa niya yung yung utos mo. 'Di ba? Syempre, bibigyan mo ng reward yung anak mo. Ganun din si Kristo. Sinunod mo yung utos niya. Yes. Sobrang simple lang, magmahalan kayo. Amen. Nice. Diba? Amen. Okay. Nice. Good job. Amen, bro. Grabe, dami ko natutunan doon, no? Sa pagmamahal na yun, no? Ganda. Okay, so, syempre, hindi pwedeng natutunan mong magmahal, pero hindi mo ito na-i-apply sa buhay mo. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano ba natin to i-apply sa buhay natin. Kung paano ba natin to gagamitin sa ating buhay, yung pagmamahal na yun. Yes. So, Brother Fernan, ikaw, anong application mo dito? So yung sinabi ko nga kanina na piliin mong magmahal, paano mo yun gagawin in a practical way? So, halimbawa, nasa trabaho ka, no? Siyempre, iba't ibang klaseng tao yan. Yes. Sa trabaho, meron kang paborito at meron ka ring paboritong awayin. Siyempre, meron ka ring katrabaho na ayaw sa'yo. No? Meron ka ring katrabaho na may gusto sa'yo, na gusto ka. No? Paano iiral doon yung pinipili mo na magmahal? Siyempre, doon sa mga pagkakataon na hindi kayo nagkakaintindihan. Doon kasi magiging doon magiging powerful na pinili mong magmahal. So, paano? Nadihado ka sa trabaho. Yes. Feeling mo, ikaw na lang yung kilos ng kilos. Paano mo pipiliing magmahal? I-endure mo lang. Endure. Diba? Tiis. Sabi ko nga kanina, no? Huwag mong hayaan na sila makaganti pa sa'yo. No? Hayaan mong si Lord yung gumanti. Di ba? Gumawa ka lang ng gumawa. Nung maganda. Oo, itikom mo yung bibig mo. Huwag ka magreklamo. Oo. Trabaho lang ng trabaho. Lang. Kung sila hindi ka nila tinutulungan, di sila naaawa sa'yo, nahihirapan ka. Okay lang yan. Si Lord, pinapanood ka niya. Kitang-kita niya yan. Alam niya lahat ng ginagawa mo. Magsiwal ka, galingan mo, kasi alam mo, nakikita ka ni Lord. Hindi dahil alam mo na mapupuri ka ng boss mo. Hindi dahil alam mo na magiging sikat ka dahil, ayan, masipag yan. Hindi dapat ganun yung maging goal mo eh. Yung Pag-usayan mo, no? Pag-usayan mo, galingan mo. Kasi alam mo, pinapanood ka ng iyong ama. Tama. Na nagmamahal sa'yo. Amen. Paano ka nakapagpakita ng pagmamahal dun? Unang-una, pinakita mo na mahal mo si Lord kasi yung blessing na trabahong binigay niya sa'yo, pinaghuhusayan mo. Yes. Pinakita mo sa kapwa mo na mahal mo sila kasi yung mga trabahong ayaw nilang gawin, ginagawa mo. Naaalisan mo sila ng burden. So nakakapagpakita ka ng pagmamahal sa kanila. At dahil hindi ka nagrereklamo, hindi ka kuda ng kuda, no? Nakakabuo ka ng camaraderie in a way na naiisin mo yung burden nila, sumasaya sila kasi nababawasan yung load nila eh. O sa bahay naman, no? Sa bahay, paano mo naman mapakita na pinili mo magmahal? Siyempre, ang number one nating kakompetensya sa bahay, sino pa ba? Di ba? Ang ating mga boss, no? Mga asawa natin. Asawa. No? Commander.
mga mahal na mahal nating asawa. Oo. Mahal Mahal, yan. mahal natin yan. Oo. At for sure, sila mahal din nila tayo. Siyempre. Pero paano mo maipakita na pinili mo magmahal? Siyempre, ang mga asawa natin, hindi naman perfect yan eh. No? Ipakita mong mahal mo sila in the sense na kahit nagkamali sila, hindi mo isisis yung opportunity para ipamukha sa kanilang ikaw yung tama. Oo. Ipakita mo in a loving way na kahit nagkamali sila, pupunan mo yung kahinaan nila. Tama. At pag ganun yung ginawa mo, for sure kahit hindi mo yun hilingin, ganun din yung gagawin nila para Oo. sa'yo. Natuwa pa sa'yo si Lord Mm. na itong anak ko to, very good to. Kasi ito, hindi reklamador. Mm-mm. Nagmamahal lang. Di ba? Sa mga kaibigan mo, sa mga tropa mo, sa mga brothers mo, sa community. Paano maipapakitang mahal mo sila? Yes. Kahit na anong klaseng tao sila nung time na yon, anong ipinakita nilang ugali sa'yo nung time na yon, Oo. tanggap mo sila. Kasi pinili mong mahalin sila eh. Kung ano sila nung oras na yon. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon maganda ang dating eh, di ba? Yes. Kasi ang tao may damdamin yan. Minsan masama loob niyan, minsan napapagod yan, o di kaya minsan sobrang saya niyan, sobrang gulo niyan, di ba? Anong gagawin mo? Brotherly love. Mm-mm. Kailangan open ka pa rin na unawain siya sa moment na mahina siya. At for sure, ikaw din naman, minamahal at tinatanggap ka nila sa oras naman na ikaw yung mahina. Yes. So ano nangyayari doon? Umiral yung pagmamahal. Natuwa sa yung ama dahil nagmahal ka. Natuwa sa yung mga brother mo, mga sister mo. Kasi nakita nila na mahal mo sila kahit na mahina sila. Mm-mm. So, yun yung mga best example na pinapakita mo, pinipili mong magmahal. Si Lord muna, kapwa mo muna, tsaka yung sarili mo. Pag minahal mo si Lord, minahal mo yung kapwa mo. Minamahal mo yung sarili mo. Kasi nga, alam mo na balang araw, pupunta ka dun sa langit. Yun yung the best na regalo mo sa sarili mo. Oo. Di ba? Tama. Hindi mo kailangan ng ibang regalo. Oo. Oo. Yun. Nice. Yun lang sa akin, bro. Amen. Tama. Ang ganda nun. So, ikaw naman, Brother J, ano naman yung magiging application nito para sa'yo? Oo. Siguro ang application ko dito, sobrang simple lang ng utos natin Panginoon na magmahalan. Pero sa akin naman, i-apply ko to sa pagmimisyon, sa sa paglaganap sa salita ng Diyos ng ating Panginoon. Kasi maraming hirap na dadanasin tayo or ako katulad na sa ginagawa natin to. No, maraming puna, maraming maninira, no. Isa 'yun sa mga pwedeng i-down sa faith ko. No, kasi sa ginagawa natin, naapektuhan tayo kahit papaano, no. Pero isa to sa mga daan na way na papunta tayo sa tama or sa kaharian ng Panginoon. Sa pagmamisyon, sa umpisa, sobrang hirap. Oo. Hindi mo magagamay ito kung hindi mo idedire-diretso. Kasi for example, for the first take mo pa lang sa isang pagmimisyon, nahirapan ka na. Tapos tumigil ka na. Di ba? Kasi nakaranas agad tayo ng rejection ng hirap, no? So, ituloy mo lang, no? Kasi sa pagsisilbi nga kay Lord, mahirap. Pero tama ang ginagawa din natin. Yung mga hirap na yan, mga hirap na pagdadaanan ko sa ngayon, mahalin ko. Kailangan mo din i-endure, tiisin, mahalin yung mga pwedeng sumira sa'yo, manira sa'yo, no? Yung mag-isip sa'yo ng masama, tanggapin mo yun. Kasi di ba sabi nga sa isang pagbasa na binasa natin na lahat ng hirap, mapapawi yan. Di ba? Kasi sabi mo nga, Brother Fernan, yung reward na kay Kristo. Oo. Siya ang magbibigay ng reward sa'yo. No? Parang ginawa ng dalawa, ni Pablo at Bernabe, no? May mga hintil, may mga tao, doon sa may unang pinuntahan nila, bumaba ang pananampalataya. No? So para sa akin, ma-apply ko talaga to sa pagbimisyon ko dito. Kailangan ko mahalin ang ginagawa ko. Itong pagsisilbi natin. No? Kasi ito yung transportation or service na binigay sa atin ni Lord. So kailangan nating sakyan to. Oo. Kasi
sabay-sabay naman din tayo pupunta sa langit eh. Amen. Tulad nga na sabi ko, mabagal tong service natin pero makakarating din tayo sa langit, no? So mahalin natin ang ginagawa ginagawa ko as a servant ng ating community. Mahalin natin kasi maraming mga tao ang hindi pa kilala sa Kristo. Tayo ang nagiging ilaw sa kanila para magkaroon ng liwanag sa buhay nila. Tayo yung magliligtas ng kanilang soul, kaluluwa. Kasi iba na ikot ng mundo eh. Marami nang pumapasok na pwedeng ikasiri ng pamilya, ng pag-aasawa. So tayo, kumbaga, ang magiging ilaw para maging liwanag sa kanilang buhay, sa kanilang buhay mag-asawa. So sa pagmamahal, talagang i-spread natin kasi ito yung talaga yung magbabago ng ikot ng mundo. Ipalaganap natin ang pagmamahal ni Kristo sa lahat. Na talagang tunay na totoo naman ang ginawa niya. Kasi pwedeng tumigil ang mga giyera, kahirapan, sa pera. Kung ang paiiralan natin is yung pagmamahal. Amen. Sa halimbawa, kung may alitan ka man sa katrabaho, tulad sabi mo, sa kabrother mo, sa kapatid mo, miski sa magulang mo, kalimutan mo na yun. Kalimutan na yun. Kasi masakit man, oo, pero syempre kailangan manaig ang pagmamahal mo sa taong yun. Kung nakagalit mo kapatid mo, magulang mo, kung sino man yan, yung bossing mo sa trabaho mo, katabi mo sa isang tabi lang, no. Wag mo lang indahin yung sakit na pwede mong wag mo dalhin. Basta mahalin mo lang. Mahalin mo lang siya. Yan lang sa akin, bro. Okay. Pagmamahal na walang kapantay, no? Tsaka bro, syempre, di ba, usapan tinapay tayo. Oo. Ano bang masarap i-spread yan? Palaman yan. Pagmamahal. Oo. Di ba? Amen. Yung salita ng Diyos, yung tinapay ng buhay, ang masarap na palaman yan, pagmamahal. Oo, syempre. Ikaw naman, Brother Mark, ano naman yung application nito para sa'yo? So, pagmamahal, no? Ulit tayo, pagmamahal. Love. Okay. Ang pwede pa nating ipakita yung pagmamahal na yon sa pamamagitan ng pagsiserve. Sabihin, maglingkod ka. Tama. Kayo kung maglilingkod kay Lord. Paano ka maglilingkod? Kanino ka pa maglilingkod? Siyempre sa tao. Doon mo mapakita yung paglilingkod mo kay Lord sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa tao. Tama. No? Siyempre, habang naglilingkod ka, maramdaman nila yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Dapat maramdaman nila yun. At dapat habang naglilingkod ka sa kanila, sila naapektuhan. Ibig sabihin, nagbabago yung buhay nila. No? Hindi pwedeng ang dami mong ginagawa, ang dami mong sinasabi sa kanila, pero walang nangyayari. No? Kaya dapat, ikaw bilang nagmamahal, kailangan punuin mo ng pagmamahal yung sarili mo. Yes. No? Gaya ng ginagawa ni Lord. Si Lord kasi minamahal niya tayo kasi punong-puno siya ng pagmamahal. Nag-uumapaw yung pagmamahal niya, kaya niya tayo minamahal. No? Dapat maging example sa atin yun. Sabi nga, huwaran. No? Dapat yung pagmamahal sa puso natin, umaapaw din. Para yung pag-serve natin, paglilingkod natin sa mga tao, sa mga kapatid natin, maramdaman nila, no? Na yung umaapaw na pagmamahal na yun, masalinan sila. At sana someday umapaw din yung pagmamahal na yun sa kanila at sila naman ang magsalin. Ganon. Yun talaga yung goal nun. Yun yung goal. Para hindi lang hindi dapat magtigil yung pagmamahal na yun sa iyo lang. No? Kailangan yan? Pasalin-salin. No? Inherit. Okay. Kumbaga, yun, inherit nga. Kumbaga, dapat may ibang nakikinabang ng pagmamahal na yun. No? Napaka-importante na pinaparamdam mo yun sa kanila. Kasi, ngayon yung pagmamahal, napakahirap maramdaman. Sa panahon natin ngayon, ang daming ang daming mga, di mo alam kung totoo ba tong tao na to, di mo alam kung kasi daming ngayon, scammer. Daming scammer ngayon. Minsan nakala mo, totoo yung sinasabi niya, yung pala, may iba pala siyang motibo, no?
yun yung dapat nating hindi gawin. Kasi iba yung magiging epekto ng galit, hindi pagmamahal, no? Kaya yung paglilingkod na yun, mag-i-expect ka rin na hindi ka laging magiging masaya. No? Kasi nga may tinatawag tayong hirap. At kung di ka nahihirapan, ibig sabihin hindi ka nagsisilbi. Tama. Importante na na-experience mo din yung hirap na yun kasi syempre yun ang magpapatatag sa'yo ng panampalataya kay Lord. Pag nahirapan ka, pag nasasaktan ka, hingi ka kasi ng tulong. Yun. Hingi ka ng tulong. At yun yung magpapalakas sa'yo para ipagpatuloy yung pagsisilbi, yung pagmamahal na yun para sa iyong mga kapatid. Amen. Amen. Nice. Galing. Nice. So, tandaan natin, no? Pag nag-share tayo, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, no? Yung salita ng Diyos, yung tinapay ng buhay, kailangan may kalakip na pagmamahal. Amen. Hindi natin ibinabato yung salita ng Diyos bilang tayo ay nagsesermon. Oo, tama. Hindi tayo pare. Dapat puro pagmamahal lang. Genuine na Hindi pagmamahal. porket magaling ka sa Bible, no? Hindi porket marami kang alam na verse. Hindi porket napakagaling mo magsalita, sesermonan mo na yung kapwa mo. Hindi, ito ang nakasulat. Hindi. Tama yun. Pag ibinibigay mo yung tinapay ng buhay, yung salita ng Diyos, kailangan kalakip nun pagmamahal. Punong-puno ng pag-ibig. No? Tsaka, Kasi si Lord ganun siya sa atin. Tinanggap na natin yung banal na Holy Spirit, ang Espiritu Santo, no? So dapat isipin natin kung magkakaroon man tayo ng galit, lagi mo tawagin yung Holy Spirit, Holy Spirit. Linisin mo. Oo, kasi pag ikaw pag nagagalit ka, no, yun yung walang Holy Spirit. Oo. Pero pag ikaw ay nasa Holy Spirit, 'di ba, parang ang sobrang gaan sa pakiramdam mo sa lahat, sa tao, sa bagay, sa trabaho, no. Tsaka 'di ba may isang linya ng kanta ng pang-Christmas song, Give Love on Christmas Day. So dapat baguhin natin, no, pwede natin gawin, no, give love every day. Oo, no. Yun ang maganda na give love every day, hindi lang Pasko. Oo. 'Di ba, no? So yun, so kung tanggap natin yung Holy Spirit, ipakita din natin na yung pagkilos ng Espiritu Santo sa atin na maganda, na tinatrabaho ng Espiritu Santo sa ibang tao. Tsaka nga lagi nating tatandaan na ang tatak nga ng Kristiyano, nagmamahal. Kaya, yun pa lang sa simpleng na yun, logic na yun, no? Palatandaan na ikaw ay alagad ko kung nagmamahal ka. Oo. O ano pa ba ang dapat mong gawin, di ba? Pag hindi ka nagmahal, ibig sabihin, itinatatwa mo si Jesus. Oo. Tinatalikuran mo siya. Kasi ang palatandaan ng Kristiyano, nagmamahal. Paano na lang kung di ka magmahal, di ba? Kaya nga nasabi ko nung isang podcast natin, dapat maging reflection ka ng pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao. Tama. Kailangan makita ka lang ng kapatid mo, ay, blessed na blessed ako kasi kasama ko si brother, kasama ko si sister. Ay, ba't parang ang sarap kasama ng brother ko na to? Gumagaan yung pakiramdam ko. Ayun na, malungkot ako, pero nung nakasama ko na yung mga kapatid iba na ko, yung vibes, no? Hindi yung pag nakita ka nila, problema na naman yan. Ito na naman si Mark. Tungal na naman yan, yung mga ganyan. Puro reklamo. Reklamo na naman yan. Well, ako yun, isa yun sa mga dahilan talaga, bro, kung bakit ko rin, nabago rin siguro yung environment ko, no? Ito, based from my experience talaga. Talagang talagang pag hinanap mo si Lord, no, yung talagang pinagdesisyonan mo na sige Lord, susubukan ko naman na papunta sa iyo. Kasi nasubukan ko na yung papunta rito Nasubukan ko na yung papunta rito. Sige Lord, subukan ko yung papunta sa iyo. Totoo na mag-iiba yung hinahanap mo. Ayaw mo na negative ang pinag-uusapan. Ayaw mo na kasiraan ng kapwa mo yung topic. Ayaw mo na problema yung topic. Ayaw mo na ng away yung topic. Palaging ang gusto mong marinig, paano pinabago ng Diyos ang buhay mo, paano maililid yung kapatid mo papunta kay Lord. Kasi
dahil nakita mo na nga yung maganda, nakita mo na yung masaya, yung tama, aayawan mo na talaga yung aayawan mo na yung dating ikaw. Oo. Na, ay, ba't ko ba ito ginawa dati? Yung ganon, dito masaya pala. Walang pangamba. Sinusustain niya ako. Kahit nahihirapan ako, siya lagi yung bahala sa akin. Sa totoo lang po, no, sana ma-experience niya rin. Kasi kaya kami nagkakaganito. Kaya kami ganito ka-eager. Ganito kami ka-committed. Ganito kami ka-willing, no, na gawin tong podcast na to. Na kung kilala nyo lang kami, na hindi nyo sasabihin na gagawin namin to. Pero kaya kami ganito na nagpupursige sa kabila nga ng mga nabanggit ni Brother Jay. Syempre may mga konting detractors, no? Merong ayaw sa ginagawa namin. Pero kami, sige lang kasi gusto namin na kahit papaano ma-share namin si Lord sa inyo. At sana maramdaman nyo na isang araw, sige nga, subukan ko nga yung sinasabing itong 3 unggoy na to. Sige nga, makapagsimba nga. O di kaya, sige nga, makapagbasa nga ng Bible. Hanapin ko nga si Lord, tignan ko nga kung totoo. Sana, no? Sana, isang araw pagising nyo, sige Lord, subukan nga kita. Kasi sabi mo, ganito, sabi mo, ganyan. Sige Lord. Pinapangako ko sa inyo mga kapatid, pag nagdesisyon na kayo, napapunta kayo kay Lord, oo, mahihirapan kayo. Pero promise, baliwala lahat yan. Worth it lahat. Worth it lahat. Yes. Worth it lahat. Tama. Huwag na kayong magdalawang isip Oo. na, susundin ko ba siya o hindi? Sumunod ka na, pakinggan mo na, sundin mo na, mahalin mo na si Lord. Yes. At mararamdaman mo yung di mo pa nararamdaman Tama. dati. Kung dati, lagi kang malungkot, lagi kang nahihirapan, lagi kang problemado. Pag sinunod mo si Lord, siyempre, andyan pa rin yung lungkot, yung problema. Ang pinakamaganda ron, kasama mo si Lord habang sinusolusyonan, dinadaanan mo yung mga problemang yon at sinusolusyonan mo yon. At mas masarap na may katulong ka at hindi mo binubuhat lahat ng problema mo. Amen. Kasi may katulong ka nga, no? Hindi, napakasaya nun na pinagdadaanan mo yung buhay mo, dinadaanan mo yung buhay mo na may katulong kami nagmamahal sa iyo para malampasan mo lahat ng Tsaka challenge. makita nyo, no? Yung parang hindi namin halos may express yung sarili namin. Kasi hindi talaga namin ma-describe ng tama kung ano yung nararamdaman namin. Ibang pagmamahal, ibang kaligayahan, hindi namin talaga ma-describe ng ayos. Kaya nakakandautal kami sa pagkukwento sa inyo, sa pag-share. Tama ako, Brother Greg, di ba? Amen, amen. Kasi ako na-experience ko talaga dati, sabi ko, nung bago ako sumali sa grupo natin, no? Sabi ko, dapat pala, dati pa ako naniwala kay Lord. Di sana, nung gantong mga panahon, nung naniniwala ako sa Kanya, sana naramdaman ko na pala yung pagmamahal niya nun para hindi na ako gumawa ng gantong mga kalokohan, hindi na ako nakagawa ng maraming kasalanan. Kaya sana mga kapatid, ngayon pa lang, magsimula na kayo. Unti-unti, ilapit niyo yung sarili niyo kay Lord para ma-experience niyo na si Lord sa buhay niyo. Amen. Tama. Maramdaman niyo yung pagmamahal niya, maramdaman niyo yung ano bang kaya niyang gawin sa inyong buhay. Amen. Amen. So maraming salamat Yes. mga kapatid. Yes. Thank you mga brother. Galing, lupit. Ganda. Salamat po kasi muli sinamahan nyo kami sa another episode ng Usapang Tinapay. Yes. At muli mga kapatid, kung kayo po ay may napulot na aral Yes. sa aming kwentuhan, kung nagustuhan nyo po itong ginagawa namin, please like, share, and subscribe para sa ganun naman po, matulungan nyo kami na ma-spread yung mabuting balita. Oo. Amen. Diyan sa baba may comment box dyan. So pwede kayo dyan mag-comment kung ano yung mga reflection nyo din regarding sa napag-usapan namin. Mga brothers ko, ngayong usapan namin ngayon. Grabe, no? Ang dami ko na naman natutunan. Kaya lagi ako excited sa natin eh. Oo, sa, kami rin. sa podcast natin kasi, akala mo, alam mo na lahat, pero grabe, no? Ang dami. Yung pagmamahal na yun na mas pinalalim pa natin, At for sure, next week, another exciting episode Yes. ulit ang ating matutunghayan,
yung pagmamahal na yon ay mas ipaparamdam sa atin ni Jesus Yes. Christ. Amen. So mga kapatid, lagi nating tatandaan, Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! bye! Thank you!